Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:07 sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ng isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sang Miyerkules mga kabyan. May 7, 2025. Mayong aga sa ato nga mga mapisan, nga mga mangunguma kag mangingisda, no, diin man nga bahin sang reyon sa East kag sang pungsod Pilipinas. Good morning sa inyo. Kamusta ang inyong bugtaw mga kaabyanan? Nakapangapinan, nakapamahaw na, o naka-exercise na, no? Nakahulag-hulag na ang ato nga mga buto-buto dira. Subong adlaw mga kaabyanan. Welcome sa panibago naman nga edisyon sa usapang agrikultura nga gitulong sa inyo sa Department of Agriculture Western Visayas kag DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. Ang ikaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Torrichante, and of course ang ako nga partner sa kahanginan, Mr. John Candelario sa Department of Agriculture. Sir John, mayong aga! Good morning, Atty. Good morning sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga fisher folks, sa tanan natin ng mga listeners on air, kag sa aton ng Facebook live streaming. Mayong aga sa aton tanan, and happy Farmers and Fisher Folk Month sa mga bulan sa Mayo sa tanan natin ng mga frontliners in agriculture. Yes, speaking of Farmers and Fisher Folk Month, no, Sir John, subong nga adlaw sa Miyerkules, aton nga pag-istoryahan ining mga activities, ang participation, mga serbisyo, no, sa Guimaras Provincial Agriculture and Fisheries Council. Very timely, Sir John, no, kay again we're celebrating, no, ining Farmers and Fisher Folk Month. Yes, pag-istoryahan natin yung pila ka mga services, especially with the participation, no, sa province of Guimaras. May kangtangan sa pagsaulog natin sa Farmers and Fisher Folk Month, ang participation naman niya sa Provincial Agriculture and Fisheries Council sa province of Guimaras sa bulan sa Mayo. Mm-hmm. But before that, Sir John, no, bago na ito ni-introduce ang ato niya dinapit diri sa usapang agrikultura kag istoryahan, no, ining mga activities sang PAFC dira sa province of Guimaras, no, in relation sa Farmers and Fisher Folk Month. Aton anay baloon, no, for a recap, ano bala or sino bala ang mga nanging kaupod na naton, no, diri sa usapang agrikultura sini nga semana, Sir John. Yes, sang Monday ang aton ginaging bisita ang newly appointed, no, na Farmer Regional Executive Director sa Bilog Western Visayas. Ini man agad nga mahatagan, no, sa highlights kag mapasalamatan man aton ang aton mga farmers kag aton mga fisher folks suno man sandig man sa mandato sa aton Agriculture Secretary Secretary Francisco Chulaurel Jr. ang pag-establish sa Farmer Regional Executive Director. So, man din naka-open natin si Engineer Buen S. Mondihar, ang councilman sa Regional Agriculture and Fisheries Council,
kag nanging farmer regional executive director natin subong nga bulan sa Mayo sa pagsaulog naton sa Farmer and Fisher Folk Month. Kag siyang Martes na adlaw nakaupod naton ang chairman sa Iloilo City Agriculture and Fisheries Council si Mr. George Portillosa. Kag istorya natin ang pila ka mga services, pila ka mga activities, kag kung ano ang mga programs bigin pasakupan sa city naman niya sa bahin sa pagsaulog natin sa Fisher Folk and Farmers Month. Kag so kumaadlaw, that's gonna be with the province of Guimaras. Pag sa masunod pagid ng mga iladlaw, makaupod naton ang chairman naman niya sa Aklan kag Capiz. So, Wow! Mm-hmm. For the whole week, subong makaupod naton ang mga katapo sa City and Provincial Agriculture and Fisheries Council. Yes. Kaglibuton naton, Sir John, ang mga nagkalain-lain nga probinsya diri sa Western Visayas, sagot nga mapaalinto nato, no, mapaibalo nato sa mga tagpalamati nato, especially mga kapwa farmers and fisher folk, no, yung mga services sa Provincial Agriculture and Fisheries Council. Sir John, no, tuigan na bala naton nga ginasaulog ining Farmers and the Fisher Folk Month, no, para sa ihibalo sang aton nga mga tagpalamati. Yes, attorney, every year we are celebrating the Farmers and Fisher Folks Month kada bulan gid na sa Mayo. Yes. So sa aton yung mga mangunguma dira kag mga mangingisda naton, especially diri sa Western Visayas, happy Farmers and Fisher Folk Month sa inyong. And we're happy kay may ara gid sang specific month, no, nga hatag para sa celebration or kumbaga pagdumdum sa aton yung mga farmers and the fisher folk, no, sa ilang mga sa ilang kapisan, sa ilang pagpanikasok, no, nga may ara kita sang food sa aton nga lamesa, Sir John. Yes, exactly. Kita sa Department of Agriculture, attorney, nagalaom nga hindi lamang magatapos sa bulan sa Mayo ang pagpasalamat naton kay paghatag naton nga tigtalapangon sa aton nga mga mangingisda, but I hope sa masunod pa gid nga mga pinulan, mga tinuig at tagaan natin sila gyapon sa recognition kay sila iyang ara sa frontline sa aton nga sektor, kag sila gid, no, ang nagapasiguro nga ang aton food security kag mangin-estable kag miara kita nga lames pagkaon sa aton tag sa mga lamesa. Yeah. Kudos, no, sa aton yung mga farmers and fisher folk. Hindi lang diri sa reyon sa Isla, also sa bilog nga pungsod Pilipinas. Sige nga aga, Sir John, another day, another guest ang aton nga makaupod. Sino bala ang aton nga mangin dinapit diri sa usapang agrikultura, Sir John? For this day, makaupod naton ang chairman sa Provincial Agriculture and Fisheries Council sa may bahin sa probinsya sa Guimaras. Ibaloon natin ang pila ka mga services, pila ka mga participation, especially attorney ang Guimaras sa mga province subong nung masako kay di approaching na ang festival. We are so happy nga magadulog kita sa pila natin ng mga information caravan in the next coming weeks sa may province of Guimaras. That is why isama sila sa pinaka-busy subong nga PAFC o Provincial Agriculture and Fisheries Council kay tinatuon gidiya sa bulan sa Mayo ang pagsaulog sang isa sa pinakadako man nga festival o celebration sa Burgos natin nga pungsod. Good. So hindi lang kumbaga farmers and fisher folk naton ang ginapadunggan naton sini nga bulan sang Mayo, but also ginasaulog naton ang Manggahan Festival. Nagka-coincide man, no, kay ang Manggahan Festival na tigayon ini, no, pinaagi sa aton yung mga mango growers. So nami nga tion ino, no, very timely na makaupod naton ang chair, no, sa Provincial Agriculture and Fisheries Council dira sa probinsya sang Guimaras, si Mr. Ramon
Maranyon. Sir John, no, sa aton nga pagbalik makaupod na naton si Sir Ramon Maranyon, no, sa PAFC Guimaras. Aton nga ibaloon again ang mga aktibidad and of course mga participation sa Farmers and Fisher Folk Month 2025. Antayan mga kaabyanan sa pagbalik sa usapang agrikultura. Ako si Felicidad Castro Caballero, isa ka presidente sa Masaroy Farmers Association. Tribo sa Panay Pitman sa Masaroy, Talinog. Kung hindi kami develop sa Masaroy, tamaan kita bugnay, bisan sa kabataan namon, ang dalan kung hindi kami improbar, hindi kami pagulikan sa gobyerno. Kung parimbawa, ay kami ginbulikan ka 40, kag LGU, siguro diyang among palibot tamaan ka karik mo pala kay duro nga tanong dito karon na daw tamaan ka sana at pwede kibuligan makami 40 bitawan kami ka project mga cut flower tapos mga tools para mas among pag-ipubar ka among cut flower tapos nag-training pa rin kami sa mga organic namon nagamit mo namon sa among cut flower. Salamat man sa 4K nga nagbulik namon paagi na sa LGU nga nag-support. Kag sa mga membro ko di kay kuno ay si kapitan ka dya, mga kaimaw ko nga kagawad, why man dya siguro matuman. Kay ginsuportahan na ako, di padayon amon project. Ibsan si kapitan dya magani na nag-support ka namin. Salamat sa 4K. Ako gali si Rosel Sinagan Kasipi, ang sekretarya ka 4K project diya sa Masaroy. Also cultural master ka Barangay Masaroy parte sa epic chanting, embroidery panubot, kag mga oral traditions. Ako ang nagatudlo diya sa mga bata kada Sabado sa pagpanganasi sa kultura. Sa unang panahon, ma'am, ang kultura naman sa pagpanguma, uso sang una ang kainin, ang ginatanom katao, ng mga maligay, mga dumaan, ng mga paray, ng mga bisya, sari-sari, mga sobra 20 klase ng mga bisya. Narin sang orihin, ma'am, nagtinguha man ang tao, hay tuigan ang kainin, nagtinguha man ang mga tao sa orihing tubo, nga magpalapat, nagpundar katranman, ang pundar lanas. Ginakarbaw lang sang una o kung ginapala lang ka ginasadol ay waipat makinaryas. Di amoy na nga nag-angat-angat ni Masaroy sa parte sa pagpanguma, nagtanong do kami mga baridad na halin sa DE na ginsuportar man sa barangay ay nakita mananda nga nagatinguha ng ikaw kaayupan. Kami diya sa barangay Masaroy, may mga tinutuyo man nga nagsanyod pagid ang among barangay parte sa pagpanguma. Labat pagid hay gintawaan na kami it kahigayunan nga makaambit ka dyang project ka 40 nga hanggad gid ang mabulig sa among pangabuhian. Kag kami man gusto gid nga mag-uswag ang 40 project diya sa Masaroy para mag-improve man ang among pangabuhi. Ang aton lang nga suportaran pagid kami kung anong mga kinahanglanon nga pwede man matao ba na nga hindi man mabudlay sa taga-diing nga kinahanglanon namon paagi sa pag-improve para pagid ka amon. Okay, madamo gid nga salamat. Kami diri sa Panay Bukidnon, madamo gid nga salamat. Bye-bye! In 2015, Western Visayas has a total of 5,866,854 coffee-bearing trees. Based on the Philippine Statistics Data or PSA, there are 276,000 coffee farms in the country with almost 79.4 million trees. The different varieties include Robusta, Arabica,
Excelsia, and Liberica. Today, the Department of Agriculture Western Visayas is pushing the limit of the coffee industry in the region under its High Value Crops Development Program. One of the beneficiaries is the Bulalakaw Kaluoy Tula Tula Sikap Organization, or BCFTO in Sibalom Town, Antique. The organization was established in 2000. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 5:22 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko! Radyo Pilipinas. Sa gyapon mga kaabyanan, ini ang usapang agrikultura kaupod si Hope Tarichante and John Candelario. Sa sininga tinion, makaupod na nato ng atong pinapit diri sa programa ang chairman sa Provincial Agriculture and Fisheries Council sa probinsya sang Guimaras. Live ara na no sa aton nga piyak nga linya. Live via Zoom si Mr. Ramon Marañon. Sir, maayong aga and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello ma'am, mayong aga man. Mayong aga sa inyong tagpalamati, kag kaupo diya sa istasyon, kag mayong aga gid sa tanan. Yes, mayong aga Sir Ramon Marañon no nga aton niya dinapit diri sa usapang agrikultura. Thank you so much sa imo nga tiyempo nga ginhatag diri sa amon nga programa kag mapaalinto no sa aton nga mga kapwa mangunguma, fisher folk no diri sa Western Visayas ang mga serbisyo sa nga Provincial Agriculture and Fisheries Council no. And speaking of PAFC no dira sa probinsya sa Guimaras, sir, pwede mo bala mahatag sa amon no briefly ano bala mga mandato kag mga function no sa nga Provincial Agriculture and Fisheries Council sa probinsya sa Guimaras kag ano bala no ang mga efforts sa council no para ma-complement yung mga efforts man sa ato nga mga local government units and of course the national government agencies naton. Okay. Yes, ang isa ka mandato sa Provincial Agriculture and Fishery Council or in general is Agricultural and Fishery Council. Amo ang paghimo sa mga resolution nga kung sa diin amo na ang aton nga policy recommending body, ang aton nga mga membro sina mga kakaliin-lain nga mga chairpersons sa mga agriculture and fishery associations or cooperative. So kung sa diin ganit may mga issues or concerns sa isa ka sektor, ginadiskussan ina sa konseho. Kag kung ano ang resolution nga pwede mahimo nga isa ka palisiya nga pagay-rekomenda sa aton local government unit or sa aton national government agency. Kag ang ina nga konseho naga-comprise man sa mga youth, sa aton kababaihan, sa aton nga mga asosasyon like sa humay, sa mais, kag iban pa naton nga mga komodidad. Sir, sino bala no yung nagabugos sa konseho nga ini? Ang sanasiling ko na kagina ang mga lain-lain nga chairpersons sa mga asosasyon or kooperatiba nga ara sa agrikultura kag pangingisda or fishery, no? So may magkita nga mga like halimbawa ang aton nga rice farmer. Kung sino ang aton nga mga chairpersons or nagapanguna sang asosasyon sang rice or sang corn farmer or sang fishery sector naton or as a poultry. Nga kung sa diin, kung sinong ilang chairperson or vice chairperson represents their respective association, kag amuna ang aton nga mga miyembro sa konseho. How do you verify, sir, no, nga ining mga miyembro sa konseho or ining mga chairman sa naglain-lain yung mga asosasyon, lehitimo nga mga mangunguma kag mga fisher folk, Sir Ramon? Sa una, maski sino lang, pero subong, may mga proseso na nga ginahimo ang aton nga Department of Agriculture
ang aton nga local government unit nga kung sa diin kina-accredit ang ina nga asosasyon kung ba na legit ina or wala. Yes, klaro kay pinagi kay Sir Ramon nga ang ining mga miyembro sa ato nga konseho mga lehitimo no nga mga farmers and fisher folk sa ila tagsa-tagsa ka mga probinsya. So hindi naton pwede mambal nga ang konseho nga ini no governed by those outside sang farmers association naton. So especially nga ang mga policies no maka-benefit diri isang aton man nga mga mangunguma kag mga mangingisda, Sir John. Yes, thank you, Attorney. You mentioned about making the resolution sa Ramon, no? Agot nga maka-recommend kita sa pila ka mga suggestions na ginaton sa aton nga body. Ano pag yung mga key services, sir, o mga programs ang gina-offer sa ang aton nga PAFC? Agod nga suportahan ang aton nga lokal nga mga farmers pag aton nga mga fisher folk sa province of Guimaras. Isa sa mga aktibidades or aton nga gina-involve nga mga activities nga kung sa diin kung may ara nga mga konsultasyon ang local government unit, may ara nga konsultasyon ang aton Department of Agriculture or iban nga departamento sa aton nga nasyonal o kung ang aton nga mga LGUs nagaparticipate nila ang aton nga Agriculture and Fishery Council para magpulong-pulong sa mga aton mangunguma kag sa aton nga aquaculture sector or fishery sector nga kung sa diin ang ang mga issues or concerns amo na ginahimuan naton sa natawag naton nga resolution or aton nga ginaresolba paagi sa isa kapag dialogo sa aton nga local government units or aton nga national government agencies. Speaking of participate, Sir Ramon, no? Subong nga bulan sang Mayo, we're celebrating agriculture or farmers and fisher folk month, no? And ano ba lang mangin participation, no? Sa mga katapo sining Agriculture and Fisheries Council sa ato nga pagsaulog sining Fisher Folk Month celebration sining bulan sang Mayo. Yes, Attorney, ang Mayo ginadeklarar ina nga Farmer and Fisher Folk Month. Nga kung sa diin ang aton nga involvement ila o isa ka bulan nga selebrasyon amo ang pagpulong-pulong sa aton nga mga mangunguma. So ang isa na sa mga aktibidades naton isa ka pagdialogo or isa ka kung sa diin kakadto kita mismo sa mga barangay, sa mga munisipyo na kung sa diin may mga meeting sila nag-attend man kita para kung ano man ang mga suggestion or mag-contribute naton sa ilang pagpulong. So sa sininga bulan, timing man kay nagkaselebrar kita sa Manggahan Festival. So ang Agriculture and Fishery Council sa Guimaras, gina-recognize man sa aton nga provincial and municipal local government units nga kung sa diin may partisipasyon din ang aton nga Agriculture and Fishery Council. So anong highlight activity ninyo no sa pagsaulog sining Farmer and Fisher Folk Month naton? May ara kita nga mga isa ka pagdialogo nga kung sa diin ang aton nga mga hindi lang mga lideres kundi pati ang mga miyembro ginaimbitar naton para sila mismo makapabutyag sa ilang boses kung ano man ang pwede naton ma-resolve sila problema kag makahimo sa isa ka solusyon nga kung sa diin ma-resolve man naton ang ina nga pagpulong-pulong sa bulig sa aton nga local government units. Isa lang ini sa sir ka dialogue or series of dialogues ining aton nga obrahon dira sa province of Guimaras and mga pilaayhan no yung mga gina-expect naton nga numero sa mga participants naton yung mga farmers and fisher folks sa probinsya sang Guimaras for that specific dialogue event, sir. So normally ginaimbita ina ang mga kadabanwahanan na kung sa diin at least isa ka banwa may ara kita nga mga say mga more or less mga 100 farmers that include ang aton nga mga youth, ang aton nga mga rural improvement clubs o mga nanay, kag ang aton man nga mga fisher folk, ang aton nga mga mangunguma kung sa diin may ara kita man nga parang paligsahan o isa ka contest nga kung sa diin
matagaan man naton sa pagsidungog ang aton nga mga farmer and fisher folk. So hindi lang gid nga isa ka pagpulong-pulong, may ara man kita nga ginatawag nga mga other activities nga kung sa diin gina-entertain naton ang aton nga mga mangunguma. So kumbaga mangin kabahin ba ini sir no yung event naton sa pagsaulog man sa Manggahan Festival kay we're also celebrating Manggahan Festival no dira sa maya probinsya sang Guimaras sini nga bulan sang Mayo, Sir Ramon. Yes, yes ma'am. Always nasiling ko na kagina nga salamat nga kina-recognize kita ang aton nga Provincial Agriculture Fishery Council sa provincial government sa Guimaras. Kag hindi lang gid gali sa pagpulong-pulong kundi ang iban pa nga aktibidades sang PAFC Guimaras nga kung sa diin may isa kita ka seat no sa kada Provincial Development Council meeting ara gid kita nga nagapungko upod sa iban pa gid nga mga CSOs, iban pa nga mga lideres sang banwa kag sa aton nga provincial government nga ginapangunahan ni Governor J.C. Raman Nava. So isa man ina ka plataporma nga kung sa diin aton man nga gina-discuss, aton gina-presenta ang mga problema sa aton mangunguma para mabatian man sa aton nga mga lideres sa probinsya sa Guimaras. I-insert ko lang sir no having said that no nga may ara kita sang seat no ginatagan gid kita sang opportunity nga makaistorya nga aton nga mga local chief executives dira sa may probinsya sang Guimaras do ano kadako nga ang importansya sini sir no sa inyo nga mga fisher folks and farmers dira sa province of Guimaras nga may ara kamo sang part kamo no sang agenda sang aton nga mga LGUs dira sa probinsya sang Guimaras sir. Tama na siya attorney. Kagluwas sina gina-involve kita sa mga kung ano nga mga proyekto o plano sa probinsya sa Guimaras parte sa Agriculture and Fishery Council. Ang isa man masiling natin nga edge or advantage kay duwa sa may seat kita sa provincial government, gina-invite man kita kung mag-review sa ilang mga plano parte sa Agriculture and Fishery Council. So sa dira pa lang nga daan makapabutyag na kita kung ano ang mga serbisyo, kung ano ang mga proyekto nga paghahatag naton sa aton nga mga fishery and agriculture and fishery sector. Sir John? Yes, you mentioned sir no ang collaboration naton kay involvement sa aton nga PAFC with the local government unit sa province of Guimaras. Sa ano naman nga pamaagi ang aton nga PAFC nag-engage sa mga grassroots organization kag pila ka mga community leaders naton dira sa may probinsya may kaangtanan naman niya sir no sa agricultural and fisheries development. Sige. Sir John, kung ako nag-represent sa provincial level, may ara kita nga Municipal Agriculture and Fishery Council. Nga kung sa diin kada meeting man, upon invitation, nagkakadtogid kita dito ka magtambong, kag isa ka advantage or bintaha, at least ginabulugan man naton ang aton nga Municipal Agriculture and Fishery Council kung sa diin mapapanaog pagid naton ang aton nga presensya, ang aton nga ginatawag nga support sa municipal level. And then kung halimbawa may ara man sila nga mga pagpulong-pulong sa munisipyo nga level, naga-attend man kita basta ginaimbita kita sa aton nga municipal local government unit. Sure, no? Ato na istoryahan ang concerns, no? Pag-address sa mga challenges, sa mga pagpanghangkat sa ato yung mga farmers and fisher folk dira sa maya province of Guimaras, no? So, every time nga may ara sang input, no? Yung aton yung mga farmers sa konseho, paano gina-translate sang members of the council, no? Ang ini nga mga input into policy. Okay. May ara kita nga kalain-lain nga mga pagpulong-pulong ang natawag ang consultative meeting akon sa diin tanan nga mga opisyalis membro sang Agriculture and Fishery Council na binagit sa provincial level
nagapulong-pulong kita. May ara mo kita nga separate meeting nga ginatawag nga sectoral meeting. Kung sa diin ang mga sektor sang humay, sektor sang mais, sektor sang pangingisda, sektor sang poultry and livestock, even ang high value and all the sectors. So ginapulong-pulong natin ina kag pamangkot, gina-identify ang mga problema, kag pagkatapos, ginapili naton kung ano ang mga pwede nga mga magiging palisiya paagi sa paghimo sa isa ka resolution. Nga kung sa diin, ang aton nga Municipal Agriculture and Fishery Council chairpersons, ang aton nga mga SB on Agriculture, ang aton nga mga MAPSI coordinators, ginhanas na naton sila sa paghimo sang isa ka resolution. Speaking of resolution, Sir Ramon, anong pwede nimo mahatag nga example no sang resolution no nga napasar sang konseho sang provincial government no for the benefit or nga gin-endorse naton sa aton nga sanggunian for the benefit no sang aton nga mga manghuma kag mga mangingisda dira sa probinsya sang Guimaras, sir? Ang isa ka masiling ko nga significant nga resolution nga naging provincial ordinance kita sa Agriculture and Fishery Council, iklaruhon ko lang, attorney, we cannot say make an ordinance. Iyan sang legislative body or council sa isa ka munisipyo or isa ka probinsya ang mag-translate ina. So ang aton iya nga partner dira sa aton local government unit is to make or to craft a policy resolution. Nga kung sa diin ang resolution kinasubmit naton kung ang concern sa municipal level, pwede dira lang. Kung ang nga resolution ma-address naton sa provincial level, da man naton ihaboy sa provincial level. Yes. Like halimbawa, sa 2015, nag-craft kita sa resolution nga kung sa diin kina-assure naton ang market sang quality sang mangga. Pero antes nagsubmit kita sang policy resolution, may data kita nga ginahaboy or upod ina sa resolution nga kung sa diin balaan tabala kung ano dapat ang edad sang paho nga kung sa diin ma-assure kita sang matamis kag manamit nga paho sa probinsya sa Guimaras. So sa 2015 nagsubmit kita sang resolution nga kung sa diin kina-standardize naton dapat ang pag-harvest sang paho. So gin-craft in a series of consultations or public meeting or public consultation, and then hasta nga naging provincial ordinance sang 2017 nga kung sa diin gina-assure na naton nga ang aton paho ginadugos ni naton nga hindi magnubo sa 115 días para sigurado ang nagabakal sa paho diri sa probinsya sa Guimaras o kung sa diin pangaparte sa Pilipinas o sagwa sa Pilipinas, sigurado nga matamis ang aton paho pag nagluto na siya. Correct, no? Kag manami nga ini nga opportunity, no, nga maklaruhan man ng mga kapwa naton fisher folk, mga kapwa naton mga farmers, nga ma-inform sila nga amo ni, no, ang konseho nga nagapangapin sa ila and kumbaga naga-work para sa benepisyo sa mga mango growers nato no dira sa province of Guimaras kay makita naton pinaagi sa policies or resolutions nga gina-draft no nga ginasumite sa sanggunian for the sa pagpasad sang ordinansa. Makita naton yung dako nga importansya sang konseho para sa ikaayo no sang aton nga mga mango growers dira sa province of Guimaras, Sir John. Yes, I agree to that, Attorney Kat. Speaking of pila ka mga best practices, no, gin-mention sa Ramon ang pag-standardize no sang may kantanan sa mango production dira sa province of Guimaras. Ano pa gid sir nga mga success stories sa puliban pag gid mga best practices ang na-highlight sa aton nga Provincial Agriculture and Fisheries Council, especially no sa bunga nagasaulog gidaya sa Farmers and Fisher Folk Month sa bulan sang Mayo. Sige. Ang isa pagid ka masin naton nga significant contribution way back sa mga
5 years, 7 years ago, kung sa diin ang presyo sang humay masyado kabarato. So, naghimo naman ang pag-process ng resolution in-address sa atong provincial government na kung sa diin ang pagbakal sang NFA halimbawa nga 19 pesos, nagdugang ang provincial government sa piso para giging 20. Hasta sa medyo nagtaas-taas pa, kag ang inaya nga ang assistance exclusive sa aton nga mga palay or rice farmers. Kung sa diin kada baligya sang aton nga mga rice farmers, kung ginabarat sila sang aton nga mga private buyers, at least kung bayo sa NFA, madugangan pagit kay naga-download si provincial government sang pondo sa NFA para magtaas pagit ang presyo sang aton nga humay. Kato naman kita, no, Sir Ramon, sa promotion sa ato niya climate resilient kag sustainable practices, no, sa pagpanguma dira sa may probinsya sa Guimaras. May ara bala kita sa mga current projects, no, nga naga-focus sa climate adaptation o kon sa climate mitigation, Sir Ramon, no, and also ang ato niya mga farmers and the fisher folk, no, paano sila gina-train or gina-inform sa sining mga naglain-lain yung mga practices, no, para mangin climate resilient kag sustainable, no, nga ato niya pagpanguma. Okay. Attorney, ang Department of Agriculture may isa ka programa ang ginatawag na organic agriculture farming or production. Nga kung sa diin amo ang the best nga masabat naton sa nagakatabo naton o ginaobserba naton nga mga climate change. So, ang provincial government may ara sila nga programa nga organic. So, may ara man kita representasyon sa aton nga konseho nga mga organic farmers. Nga kung sa diin aton sila gina-encourage, ginatudluan, gina-support sa organic farming. Kay kung sa nabalaan naton nga kung organic farming, wala kita nag-spray sa mga hilo, kag kung ano pa nga mga chemicals, kag assured kita nga kung nag-organic farming, safe food ang aton nga gina-produce, ginabaligya sa market, kag assured kita or ensured kita nga ang aton environment is healthy, kag ang aton nga duta is also healthy. So isa ina ka pa maagi. Now, sa pagmamangga o sa mango industry, gina-encourage natin ang atong mga mango growers, ang mga farm owners sa pag-adapt sa natawag na good agricultural practices. Nga kung sa diin, gina-training man sila sa aton nga Department of Agriculture, sa aton Bureau of Plant Industry, kag sa aton provincial government sa gusto nga paggamit sa hilo nga hindi tanan nga pagkakita sa pesti spray dayon, kundi gina-identify natin ang pesti, kag dason ano gid bala dapat nga stage sang life cycle sa insekto ang pag-spray. Hindi lang pagkita sang pesti spray dayon. So amo na ang nagatuhaw ang natawag na pest emergence or pest resistance kay in short immunize, bato, kung sa tao nagakatig-a pagid ang aton nga mga pesti. So sa pag-implementa sa nga programa ang good agricultural practices, ginatudloan naton hindi lang gid sa pagmamangga kundi sa iban pa nga paagi sa aton nga pagpanguma. Pero the best pagid nga aton nga i-practice is the organic farming kay kung sa diin zero or totally no application of chemicals. Kundi ginatudloan ang mga farmer to utilize sa mga waste products nga ara sa ilang nga mga guma. Halimbawa, ang pagkatapos ang harvest sang humay, ginatumpok ina siya sa isa ka lugar hasta nga madunot, and then isaylo ina sa ilang vermi bed or isa ka cage nga kung sa diin kung dunot nang imuuhot, kag kung may mga ipot sang karabaw, ipot sang kanding, ipot sang baboy, iti sang manok, ginapamala naton kag ginasimpon sila. Then, after more or less 3 years, pwede na naton sila magamit nga magiging abono. Pero, dapat may ara kita nga ginatawag nga lago o kung specifically ang aton nga African nightcrawler nga kung sa diin sila na nag-process, nag-amat-amat kaon, kag maghatag sang iti or vermicast,
or hindi gani vermicompost kag amo na ang aton nga ginabutang as abono sa aton nga mga vegetables, gulay, sa aton mga fruit trees kag iban pa. Mhm. Sir, may ara na bala kita sa mga GAP certified dira sa province of Guimaras? Yes, attorney. May ara na kita um, ang kay Ma'am Rose Gleaser, ang Guimaras Wonders Farm, ang Kokomojo, kag iban pa nga mga mango farms nga kung sa diin amo ina ang collaboration sa aton nga provincial government with the Bureau of Plant Industry. Kay it used to be the National Mango Research and Development Center where I honed my craft as a mango expert. So I worked with the Bureau of Plant Industry for 17 years, no? So ginabalikan ko man na ang ina nga ako nga mga natunan sa ina nga ahensya kung sa diin ginabulagan man naton si ila sa ilang nga programa. Kag hindi lang ina pati kung ano pa nga mga programa sa iban pa nga ahensya sa gobyerno sa atong nga local government unit ara gid kita nga nagasuporta kag nagabulog sa ila. So far, sir, no, sa inyong paglibot-libot dira sa province of Guimaras, kamusta ang practices ang aton nga mga mangunguma naton? Are they into sustainable practices man, no, sa ilang pagpanguma? Do kamusta ang ilang pagbato, no, sa sining mga practices, Sir Ramon? So, balam naman naton pag amang gumagani, wait and see, no? Hindi sila amuna ka, should I say, ka radical. Kundi ma-obserbaan na, malantaw na. Sige, Yes. malantaw kami, ma-observe kami. To see is to believe. That is why, ang sanguna pa nga ginahimo strategiya sa Department of Agriculture, sa local government unit, magahimo siyang isa ka demo farm. Nga kung sa diin, gina-invite natin ang mga farmers sa isa ka field day para makita gid nila ang epekto sa amuni nga klase sa panguma. Para nga sa ila man nga pagpanguma, ma-adapt man nila, ma-practice man nila, kaya inalakita nila nga damo sa bintahan. So, hindi lang gid ina nga pamaagi, kundi ang mga suporta sa aton nga municipal local government units, ang aton nga provincial government unit, may mga programa na sila nga naghahatag sa technical assistance, naghahatag sa input sa aton mangunguma. Kung sa diin, nahimo ina siya nga parang natawag natin nga starter kit or isa kapag strategiya nila nga kung sa diin, ma-encourage palalo ang aton nga mangunguma nga magakadto dira o magapractice sa ina nga klase sa pagpanguma. Attorney, salamat. Yes, Sir John? And lastly na lang, Sir Ramon, no, ano ang mga maging mensahe sa ating mga farmers and fisher folks may kantanan sa ila naman iya nga contribution sa mga bulan sa Mayo sa pagsulod naton at sa masunod pa gid naton no, sa mga future activities at mga programs pa gid naton. Ano yung mga maging mensahe sa ila? Okay. Sa liwat sa aton nga mga farmer and fisher folk friends, no, mga BFF naton. So sigihon ta lang ang aton nga contribution nga kung sa diin ang aton nga mandato is to secure food, is to produce food sa probinsya sa Guimaras nga pagkakauno sa aton nga mga fellow Guimaras, no. So kung sa diin gani nga may mga pagpulong-pulong o paghangkat sa aton nga munisipyo, sa aton nga provincial government, labi na gid sa subong nga bulan, hindi gid kita mag-atubili, hindi gid kita magduha-duha nga hindi magpartisipar, kundi ihatag man nato ng aton nga kaugalingon, magpartisipar kita sa mga ginatawag nga mga public consultations, kung magtawagan ni ang munisipyo sa ang probinsya sang pagpulong-pulong sa isa ka consultation ara gid kita kag mangin active gid kita para mabatian sa aton nga mga local leaders ang aton nga mga problema kag kung ano man ang mga best practices nga aton na naaguma or gina-implementa aton man ipabutyan para ma-encourage man ang aton nga mga fellow farmers and fisher folk nga himuon man nila sa ilang nga mga respective farms. Mhm. And also, Sir Ramon, no, paano yan nila ma-continue yung mga ang aton yung mga farmers and fisher folk, no, paano nila ma-continue no ang ilang engagement sa Provincial Agriculture and Fisheries Council, no,
subong hasta sa masunod nga mga inadlaw or mga tinuig, no, Sir Ramon? So may ara kita nga ginatawag na regular meetings, may ara man kita consultation, may ara man kita mga executive meetings nga gina-conduct. So gina-encourage naton ang aton nga mga membro sa konseho nga pag-attend. Kay salamat gid sa aton nga local government unit kag sa aton Department of Agriculture nga kung sa diin sila ang nagasuporta sa aton nga pagkaon. Kag once in a while gahatag man ang aton local government unit sang mga masling naton nga mga what is this parang hindi man parang freebies or whatever nga support nga kung sa diin nagahatag sila sa mga t-shirts, gahatag sila sa mga mugs, gahatag sa mga seeds para at least kada kadto sa aton nga mga membro sa konseho pagpauli malipay gid sila nga may ginabitbit pagpauli sa bala in exchange sang ilang nga tiyempo nga ginausik sa kada meeting. Kay actually, attorney, we are all volunteers. Pag nasilinggan nga Agriculture and Fishery Council, volunteer kita. Yes. Wala kita ginasilduhan. Kung kisa kita pa ang nagabayad sa atong pliti, sa atong magagasolina, pero amo na da ang kanami, ang beauty sa natawag ng Agriculture and Fishery Council. In volunteerism, we participate, we collaborate with our local government units and other members or agencies nga kung sa diin membro man kita dira. Nga kung sa diin, kung damo sang tingog or natawag nato nga more voices, more choices. Nga kung sa diin, kung sige kita kapabutsag sa aton nga mga hinanaing, mga concerns, mga problema, may ara kita nga mga collaborators or partners ang ating local government unit, ang ating national government agencies. Like halimbawa, subong sa pag-meeting naton sang sinis ng Regional Agriculture and Fishery Council nga kung sa diin ang aton nga RAFC chair becomes the Farmer Regional Executive Director. So may pulong-pulong kita nga ginhiwat sang May 2 sang nagligad nga Biyernes dira sa syudad. Nga kung sa diin, ara man ang aton regional director, ara ang aton nga mga focal persons, ara ang aton nga mga lain-lain nga members ng PAFC ang Negros Occidental, kag sa iban pa nga probinsya sa Western Visayas. Nga kung sa diin, may isa kita ka dialogo between our focal persons ang rice, corn, high value, and others. So, isa ina kapamaagi nga kung sa diin masustain naton ang aton nga konseho. So, ina sa regional level. May ara mo kita sa provincial level. Kag may ara mo kita sa municipal level. Ang beauty lang dira, at least free meals, free snacks, as supported by the local government unit and by the Department of Agriculture. Pero, attorney, recently, kung magkada PAPC meeting, nag-attend din ang aton halang board member, chairman ng agriculture, si Doc Alex Araneta, nag-attend na siya ka ginapatagaan natin sang tiyempo nga maghatag sa mensahe kiti ina puro mga nguma, no? So, ang beauty pagit kay si Doc Alex Araneta, na chair sa agriculture sa probinsya sa Guimaras, siya man ang chair sa appropriation. So, kung kisa may mga programa gani ang aton ng Provincial Office for Agricultural Services or POAS, at least malana ni Doc Alex kung para kasi ina nga sektor nga kung sa diin pag-discuss nila sa budget, identified na nila dayon ang mga mga beneficiaries nato. Amo lang na ang beauty sang aton nga konseho kay diverse, also is multi-sectoral. May ara kita nga mga membro sang aton nga konseho sa aton nga provincial board, sanggunian panlalawigan member. May anak mo kita sang representative sang DILG, no? Kaya ginamonitor kita kung balag ina-active ang aton nga konseho sa provincial level. That is why kisa napilian mo kita mag-involve sa mga consultations ang DILG. Basta pag food security, food sufficiency ng mga topic ko, haragin kita sa nagasuporta sa ila, attorney. Wow! Very
detailed no ang and comprehensive yung nangin interview naton with Sir Ramon Marañon no sa Provincial Agriculture and Fisheries Council dira sa probinsya sang Guimaras. By the way sir, do ano ka nakalawig nga miyembro sa PAFC? Nag-join ako sa 2011 kay I was an OFW for almost 10 years sa Middle East, and then after sila nag-participate ako as member representing the high value sa Calamansi, no? And then until the council choose me and elected me as chairperson, siguro mga more or less mga 12 to 13 years na. Wow. Ang inigali nga pag-proseso sa pagpili, may ara kita nga term nga ginatawag nga every 3 years, do pareho pa sa term sa atong local government unit, para kung hindi kami happy ang mga miyembro naton, pwede gid sila magpili isang somebody nga mag-lead sa ila. So for more than 13 years, attorney, I have been chairing the Provincial Agriculture and Fishery Council, no? Because that is a part of me, or should I say, my payback sa government, because I was a government scholar when I finished my Bachelor of Science in Agriculture and when I finished my Master of Science in Horticulture sa Los Baños. Ang ako niya BS sa West Visayas State University, ang ako niya Masteral sa UP Los Baños. So puro, pareho na sila nga government scholar. So doon mo na ako niya pay it forward sa gobyerno, attorney. So there you have it mga kabiyanan, si Sir Ramon Marañon no, sa Provincial Agriculture and Fisheries Council sa probinsya sang Guimaras. Thank you very much Sir Ramon sa imong nga tiyempo diri sa amon sa usapang agrikultura sa pagkigbahin sang imong nga personal nga istorya and also sa mga serbisyo no, sang PAFC dira sa probinsya sang Guimaras. Mayong aga and madamo gid nga salamat Sir Ramon. Mayong aga, kag salamat nga madamo sa pag-imbitar sa imong programa, attorney, Sir John. So ari lang kita diri always open, no? Whenever your station needs us to be interviewed or kung ano man nga mga mapabutyag naton, magpaalin ton sa aton nga mangunguma kag mangingisda. Madamo gid salamat kag God bless sa inyo. God bless sa ato sa inyo nga programa. There you have it mga kaabyanan. Again, no, ang aton nga dinapit diri sa usapang agrikultura si Sir Ramon Marañon sa Provincial Agriculture and Fisheries Council sa Province of Guimaras. Sa diin ginistoryahan naton no yung participation sa mga farmers and fisher folk nato para sa hiwaton ng Farmers and Fisher Folk Month sini nga bulan sang Mayo, and at the same time ilang man yung mga mandato no kag mga initiative Sir John sa PAFC Guimaras. At kung pwede pa habol. Yes sir. Sige. Sir John, tambang lang ko sa aton nga supportive, active nga RAFC Chair, si Sir Bokbok Mundihar, kag ang aton nga mga PAFC Chair sa mga lain nga probinsya, kag mga membro sa aton nga Agriculture and Fishery Council, because I know they are listening to this program. Thank you, Sir John. Yes, shout out, no? Siyempre sa mga nagatutok man sa nga Facebook Live, madamo gid nga salamat sa inyo. At sa radyo sa 5858. Madamo man nga salamat sa aton nga mga katuwang technical diri sa studio, Sir Vermer Aventura, ka sa transmitter, Sir John Magalian. Mga kabiyanan ang kaupod ninyo, Hope Torrechante. Of course, kaupod ko man ang ako nga partner, nagikan sa Department of Agriculture, Western Visayas, Mr. John Candelario. Madamo, gid nga salamat mga kabiyanan sa inyo nga pag-upod. Again, ini ang usapang agrikultura maayong aga.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.